Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 7 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kahapon po ay bumuo ng isang malaking bullish candlestick itong si Shiba Inu. At halos mabangga na po niya yung ating major resistance line dito sa 40 digits 1767 kung saan ay meron po tayong nakabang rito na isang sell pending order or take profit. Sayang, konti na lamang ay makakapag-take profit po tayo. Maliban po dyan ay meron po tayong isang pattern dito. Isa po itong descending wedge pattern kung saan ay nabasag po niya ito kahapon. Yan, nagkaroon po siya ng breakout sa upper portion nito kahapon. Isa po itong signal na nagsasabing may aangat ang market price ni Shiba Inu. Yan, at posible po siyang aangat at base po sa aking analysis dito ay ang pinakamataas na posibleng akyatin ni Shiba Inu dulot po ng breakout na ito ay ang presyong 40 digits 2772. Yan po ang posibleng niyang aakyatin na presyo. Kaso ang problema po kasi natin dito ay merong nakaharang na isang major resistance line dito sa 40 digits 1767. Kapag sinabi po nating major resistance line ay isa po itong napakatigas na harang or roadblock na siyang pipigil sa pag-angat sa presyo ni Shiba Inu. Kaya kung hindi po sapat yung pwersa ng mga bulls na basagin yung major resistance line natin dito, ay masasayang lamang po yung kanyang breakout sa pattern na ito. Kung saan ay ang mangyayari po rito ay magko-consolidate lamang po siya rito. Yan, magko-consolidate po siya sa pagitan ng major resistance line natin na ito at major support line natin dito. Yan, sa-sideways po siya. Ayan, kaya po umangat itong si Shiba Inu ay dahil si Bitcoin ay bumuo na rin kahapon ng isang bullish candlestick. Sa mga hindi po nakakaalam ay napaka-correlated po kasi ni Shiba Inu dito kay Bitcoin. Kung umaangat si Bitcoin ay umaangat din po itong si Shiba Inu. At kung pag bumabagsak si Bitcoin ay bumabagsak din itong si Shiba Inu. Yun nga lang at kung minsan ay mas malaki po talaga or mas madalas na mas malaki yung nagiging galaw ni Shiba Inu. Kaya pag umangat po si Bitcoin ay itong sa kadalasan si Shiba Inu ay umaangat din ng doble or triple or higit pa. Kaya ganyan po yung kanilang correlation. Ngayon ay mapapansin po natin dito sa Hall Sweet Indicator ni Shiba Inu ay medyo lumiliit po ng bagya yung sukat nito. Pero nananatili pa rin po na bearish ang kalagayan ni Shiba Inu base sa ating Hall Sweet Indicator dito. Yung ating QQE mode indicator naman dito ay ayan na po, lumiliit yung mga sukat ng mga QQE bar natin dito at nagbago na yung kulay nito. Mula sa pagiging kulay red ay naging kulay gray na po ito. Kapag kulay gray ang kulay ng mga QQE bar natin dito, nagbibigay po ito ng sinyales na maaring magkaroon na ng change or pagbabago sa trend direction ni SHIB. Kaya ayan, pero hindi pa rin po tayo nakakasiguro sapagkat para sa akin ay mas maganda po talaga kung magagawa niyang mabasag or magagawa niyang basagin yung major resistance line natin na ito. At dyan ko po masasabi na si Shiba Inu ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung pag hindi, ay gaya ng aking sinabi kanina ay mauuwi lamang po ito sa kanyang sa pagko-consolidate nito or pagsa-sideways po nito. Ayan. Yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Shiba Inu. Kaya yan pa rin po. Wala pa rin pong pagbabago sa ating mga trading positions dito. Mga spot trading positions sapagkat hindi po umabot yung candlestick natin kahapon dito sa ating major resistance line. Kaya ayan, meron po akong 4 rito na nakaabang na mga sell pending orders or take profit na nakatapat po sa mga resistance line natin dito. At dito naman po sa ibaba ay meron naman po akong nakaabang rito na 2 buy
pending order sa dalawang major support line natin dito. Kaya yan, maaari po ninyong gayahin yan sa mga gustong gayahin or tularan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Shiba Inu. Ayan, madali lamang pong kopyahin yan kasi ayan, malinaw naman po yung mga aking mga pending orders dyan na nakatapat sa mga presyo kung saan nakaset po ang mga ito. Yung mga bago lamang po rito nagtatanong kung anong ginagamit kong platform dito sa pagte-technical analysis kay Shiba Inu, ay yan po ang TradingView. Yung dalawang indicators naman po rito na gamit ko ay yung nandito sa chart ay yan po ang Hal Street Indicator, at yung nandito naman po sa ibaba ay ito naman po ang QQE Mode Indicator. Ngayon ay check na lamang po ninyo yung description ng video na ito, sapagkat nandyan po yung mga link ng mga video na aking ginawa kung saan ay aking ipinaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators natin dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.